So guys, ito ang ating moto camping setup kay Danby, ang ating Honda Navi. So you can see, hindi ito yung pinaka-optimal na moto camping setup kasi 'di ba, wala tayong top box. Mas konti yung malalagay natin. Kasi ang priority ko is makompleto to. Medyo mahal eh. After mga ilang buwan, yung mga 2 months din ako nag-ipon ng mga camping gears. Hindi na tayo nakabili ng top box kasi nga medyo mahal. Nasa 5 to 6,000 yun. In total, yung bracket tsaka yung pinaka top box, diba? Kaya ito, titingnan natin. Feeling ko naman mag-work to kapag ganito yung setup natin. So, ang ginawa lang natin is, ito, 105 liters na bag. So, nilagyan lang natin ng cargo strap. Ayan. So, halos nandito na lahat sa bag yung ating mga camping gears. Ang kulang na lang dito yung butane, yung gas tank, yung 2 bottle ko, and yung pagkain, tapos mga damit. Pero ito, papakita ko na sa inyo yung laman. So, unang-una, ito yung camping tent natin. Moby Garden ang tatak. Ito, dito yung mga parang medyo walang mga balot na mga gamit natin, mga miscellaneous or mga iba-iba. Alam mo ba, ito yung mga ilaw, mga extra zip tie, yung hammer natin. So, dito lang natin yan lalagay. Tapos, ito, tingnan nyo naman, may, ano pa, nakabalot-balot pa yan mga yan. Hindi ko pa talaga yan na-unboxing ng totoo. Ito yung ating lutuan, set. Yan, makikita nyo na lang yan sa videos natin. Ito yung nakita nyo na yung ating camping stove. Ito, inflatable na pillow. Tapos, ang ating camping chair. Ito, mga bag. Hindi ko pa nalalagyan ng mga gamit. Yung mga damit, mga kung ano-ano, pwede natin ilagay. Ano kasi to? Pang-anim to na bag. Yun, wala pa akong mapaglagyan or wala pa akong mailagay dito. Kaya at least, di ba, meron tayong mga bag. Tapos, ito ang ating timba, foldable timba. Ano ba to? 10 liters. Ito ang ating, mga ba to? Nalimutan ko kung ano to. Ito yung ating inflatable bed. Higaan natin sa loob ng tent. Ito naman yung ating ground sheet, 210 by 150 centimeters. Ito ang ating quick dry towel. Napakaliit lang, di ba? Tapos, meron din tayong canopy with, bumili na din ako ng ganito, yung lagayan ng pole. Yan. And then yung lastly, ito, hindi ko na lalabas. Itong napakalaki. Ito yung ating table. Napakalaki nito guys, siguro mga nasa 110 ata to o 90 centimeter. Baka kasya yun, mga ganyan na yun, no? Diba? Sakto-sakto na. So hindi muna ako magka-camping, i-upload ko muna to para mabigyan nyo ako ng tips. Tsaka kung ano pa yung mga advice nyo sa akin or yung mga kulang na kailangan ko pang bilhin bago tayo sumabak sa ating solo moto camping. Kung okay na ba yung setup natin, kasi meron naman tayong ganito, meron tayong saddle bag. Dito natin lalagay ang ating butane, tsaka yung ating fuel bottle, tsaka yung mga bagay na hindi naman natin kailangan buksan palagi or kuhain palagi kasi hindi na ito mabubuksan once na nandito na yung bag natin, di ba? Tapos, yung mga pagkain or yung mga essentials, kailangan madaling kuhain. Lalagay natin dito sa compartment ng Honda Navi. So, yung mga camping gears natin, guys, hindi ko muna siya i-recommend sa inyo. Susubukan ko muna siya once na nag-camping na tayo. Kung hindi maganda, di ba? Or kung maganda yung experience natin dito, kung napadali yung buhay natin sa pagka-camping, tsaka natin siya i-recommend sa inyo. Pero as of now, hindi muna. Testing muna natin, di ba? Kasi ayoko naman mag-recommend ng mga bagay na madaling masira or yung bagay na hindi ko naman gagamitin. Basta kapag alam ko na gagamitin ko siya pang matagalan, yun yung i-recommend ko sa inyo. So, try natin ang ating tindigan pagka meron. Ayan. Ganyan siya. So, hindi naman ako masyadong worry na medyo lalaki yung space na kakainin ko kasi halos inline lang siya dito sa ating handlebar. Tsaka yung saddle bag natin, parang kasukat niya lang din eh. Ganun lang din yung ano niya, lapad. Kaya okay lang din. Para lang akong may angkas. Medyo may sandalan pa ako. Tapos, may itataas pa to.
pwede ko pa siyang lagyan kasi itong bag na to is 105 liters. Pero medyo nagwe-worry ako kasi mura lang to wala pa yatang 200 pesos. Sabi sa Shopee ay waterproof daw. Pero ganyan yung loob niya. Ayan o, para medyo rubberized. Tsaka hindi maganda yung tahe o. Ewan ko, baka bumigay. Tsaka baka yung tubig pag umulan ay pumasok dito sa mga tahe. Hindi ko alam. Baka may ma-recommend kayo na siguro mga 90 liters pataas na bag. Kasi wala akong makita na maganda Yun sana yung pang matagalan natin. Kaya dito tayo nauwi sa medyo cheap lang na bag. Pwede na. Kung sakaling ulanin ako, yung ground sheet ko, pwede ko namang itapal dito sa taas. Tapos tsaka ako siya i-strap, di ba? Para hindi mababasa yung gamit natin. Pero bahala na, kakayanin natin yan. So guys, yun na yung ating moto camping setup. Kung may advice kayo or mga bagay na kailangan ko pang bilhin, may recommend nyo, comment down below lang guys. Gusto ko sana talaga tong i-upload kahit na short video lang para nga mabigyan nyo ako ng advice. Wala akong experience sa pagka-camping. First time ko, moto camping. Yung ating ibang mga camping gears, nakuha ko lang din yung idea sa ibang mga nagmo-moto camping din. Pero alam ko kulang pa siya. And hindi ito yung kagaya ng mga pangmalulupitang setup talaga kasi nga lang ako beginner. Ayoko mag-invest ng sobrang mahal agad. Tapos baka hindi ko din mapagpatuloy, di ba? Ganun. Pero ito, lahat ng to, siguro mga na ako dito, 15,000. Medyo makati na, di ba? Kaya kailangan na natin talaga mag-start mag-moto camping, i-vlog natin. Para medyo makabawi. Ayan guys, salamat sa support and yun, basta bigyan nyo ako ng tips. And as always, kita-kits sa next vlog. Let's go!